Okay po mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Muli po, kayo po ay sumusubaybay sa Grace Everyday. Magandang hapon po muli sa inyo at magpapatuloy po yung ating 1D. Nasa pang-anim na paksa na po tayo. Ito po yung tinatawag na water baptism. So dinaanan po natin yung 4 spiritual law, yung unang-una. Then sumunod po, akin lang po ipapaalala sa inyo, no? Yung unang-una ay 4 spiritual law. Then yung pangalawa po ang sumunod ay yung new birth, kapanganakan. Yung pangatlo po yung assurance of salvation, kasiguruhan ng ating kaligtasan. Yung number 4 po yung Bible, no? The Bible. At yung panlima ay yung the importance of the church. Dahil po kailangan po yun, yung pagdalo. And then ito na po tayo sa number 6, yung water baptism. Tayo po yung manalangin bago po tayo magsimula. Panginoon, marami pong salamat. Minsan pa kami ay lumalapit sa iyo, sa iyong paanan at nanalangin po kami na patuloy mo kaming turuan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, water baptism po, ito po yung napakahalaga rin po nito dahil minsan po ay naiisang tabi ito sa church kasi dahil nga po yung ibang member ay matagal nang nakakilala at hindi pa po sila nababautismuhan sa tubig. Karamihan po mga member, ganyan po pagka nakakilala sa Panginoon, hindi po basta-basta sila nababautismo na agad sa tubig. Pero ito po ay pinag-uusapan din po sa aklat ng sa Biblia po, sa aklat ni John. So dito na po tayo, daanan na po natin. Unang-una po ay ano daw po yung kahalagahan nito sa atin sa buhay ng mga mananampalataya. So isipin na lang na daw po natin ng isang pitsil at may laman tubig. So dito po natin ihahalimbawa yung bautismo sa tubig. Isang pitsil at yung baso po, yung pitsil po ay punong-puno ng tubig. So may isang baso, ilulubog mo siya sa loob ng pitsil. So, ano po ang mangyayari? Sabi daw po dito siya po ay hindi lamang po siya mapupuno, kundi siya po ay mababasa at lubog na lubog po siya sa tubig. Ang sabi po dito, dapat maintindihan natin yung kahalagahan ng water baptism. Kasi dalawa po kasi yung tinutukoy ng Biblia, bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu. So ang mangyayari din po sa baso, siya po ay mababasa. May ilulubog po siya, malulubog po siya. Ibig sabihin, halos lahat po ng paligid ng baso, labas at loob ay basa. Ibig sabihin, punong-puno. Filled po siya, apaw na apaw po. Kumpara sa isang baso na sinalinan mo ng tubig, kung nawala sa loob ng pitsil, so loob lamang po yung mapupuno. Pero yung labas po, hindi po siya mababasa. Yun po yung kaibahan nung inilubog mo siya sa isang pitsil, mapupuno siya. Yun nga po, mababasa siya, then ilulubog siya, at basang-basa na po siya. Sabihin, mapupuspos po siya, mapupuno po siya. Yun po kasi ang pagkakaiba nung nakalakihan natin yung winiwisikan po, no? Tayo po kasi nung tayo ay nasa lumang simbahan, ang alam natin bautismo yung winiwisikan. Hindi po yun, hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Dahil mapapansin po natin, ang Panginoon ay bautismo ni Juan bautismo, ay inilubog po siya sa tubig. So ito po, dadaanan na po natin. Meron po dito binabanggit sa Matthew 28:19. Nung pinahayo niya yung kanyang mga disciple, then sinabi niya na humayo kayo at ipangaral niyo yung mabuting balita.
At binanggit ng ating Panginoon, bautismon sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So ito po yung bautismo na tayo ay nasasakop ng tatlong persona, no? Bautismon sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At may binabanggit pa po dito, ano daw nga po yung bautismo sa tubig? Yung tanong dito. Yun nga po, hindi pinaliwanag natin kanina, hindi lamang po ito inilulubog. Baptism is being immersed in water and not just sprinkled by water. So inilulubog po tayo, hindi lang po tayo winiwisika, no? Yung nakalakihan natin na wiwisikan ka lang. At yun na yung bautismo, hindi po ganon. At ang sabi po rito sa number 2 po, yun po yung number 1, no? Na ang bautismo ay hindi lang po wiwisikan, ikaw ay ilulubog sa tubig. Bakit daw kailangan ng bautismo? Unang-una po, sa number 2 ay letter A nakalagay dito ay para daw masunod yung example na ipinakita ng ating Panginoon. Dahil si Christ po ay binautismo ni Juan, John the Baptist, sa tubig, so ganun po yung example na gusto mangyari ng Panginoon. Lahat po tayo ay dapat mabautismo ng ganun. Sa Matthew 3 verse 13 po nakalagay po yan. Binautismo si Christ sa ilog Jordan sa Galilea. So ang nagbautismo sa kanya ay si Juan Bautismo. Then ito yung number 1 po sa number 2. Letter B po. Yung letter B po yung sapagkat si Jesucristo ay pinag-uutos ang bautismo. Ito raw po ay pinag-uutos, hindi raw po ito gawa-gawa lang ng simbahan. Ipinag-uutos ng ating Panginoon na kung siya daw ay binautismuhan, dapat mangyari din sa mga tagasunod niya. Sa lahat ng mananalig sa Kanya, ay dapat mabautismuhan. Yan nga po yung Matthew 28 verse 19. So, letter C na po tayo. Ito raw po ay isang public declaration ng isang tunay na mananampalataya. Kapag pala ikaw ay nagpabautismo sa tubig, yun ay dinideklara mo sa publiko na ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoon. Sa Acts 18 verse 8 po, nakalagay po yan. Ulitin ko po, daanan po natin kailangan tayong mabautismuhan, ilubog sa tubig, yun po ang tunay, ilulubog tayo sa tubig. Then yung pangalawa po ay ipinag-uutos kailangan natin bautismo sapagkat pinag-uutos ng ating Panginoon. Masundan natin yung halimbawang pinakita ng Panginoon at ito yung pinag-uutos. And then yung pangatlo po ay yung public declaration po. Bunto na po tayo sa number 3. Yun po yung ABC sa number 2 po yun. Number 3 na po tayo. Relevance of baptism in the lives of believers. Ano daw po ba yung relevance maidudulot nito sa buhay ng mga mananampalataya? Letter A po, sabi rito, it is being one with the body of Christ. Ikaw daw po ay kaisa na sa katawan ng ating Panginoon. Kapag pala ang isang mananampalataya ay binautismo sa tubig, nagiging kaisa na siya sa katawan ng ating Panginoon. Diba sa katawan po ay maraming parte ng bahagi. So si Christ daw po yung ulo at tayo yung katawan. Lahat ng mga mananampalataya, yun nga po yung tinatawag na church, yung mga mananampalataya. At ikaw nga ay parte na. Yun po yung binabanggit dito. So sabi po rito, si Kristo ay namatay at kasama na po tayong doon sa kanyang kamatayan, kasama na po tayong nailibing o sinama na po sa kanyang kamatayan yung ating makasalanang katawan. Sabi diyan, kaya po tayo po ay magiging malaya na sa kasalanan.
Basahin ko lang po, no? For we know that our old self was crucified with Him so that the body of sin might be done away. With that we should no longer be slave to sin. Because anyone who has died has been freed from sin. Romans chapter 6, 6-7 po. So tayo daw po ay kasama na. Nung ipinako si ating Panginoon, kasama na po yung ating mga kasalanan. At nung daw po siya ay namatay, kasama na rin po tayo doon. So para nung siya ay nabuhay na maguli, para mapalaya tayo sa kasalanan. So yung kanyang kamatayan ay nagbigay ng kalayaan sa atin para hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Number 2 po, sa number 3 po ito Christ was buried, I was buried with Him. So yun nga po, siya po ay inilibing. Si Christ ay inilibing. Lahat po daw ng nanampalataya sa Kanya ay kasama na pong inilibing. Romans chapter 6 verse 3-4. So nung siya ay nabuhay na maguli, kasi may binanggit din po dito, baptism of death, no? Sabi dito. Ito po yung kasama na po tayong inilibing. At nung siya ay nabuhay, sabi rito, tayo ay nagkaroon ng panibagong buhay. Yun po yung kahulugan ng kanyang kamatayan at ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Dapat kasama po tayo doon. Lahat ng mananampalataya, kasama siyang kasama na yung kasalanan natin, yung ating old self ay kasama ng ipinako sa krus at siya ay inilibing, kasama na rin pong inilibing yung old self. At nung nabuhay si Christ, kasama rin po tayong nabuhay na maguli. Nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Yan, number 3 po. So, doon si Kristo ay nabuhay, nagkaroon po tayong panibagong buhay. Romans chapter 6 verse 4. So, ang pagkabuhay ng ating Panginoon ay kasama rin po tayong nabuhay. Nagkaroon tayo ng panibago. Yun po yung panibagong buhay. Yun po lang ang kahulugan nun, no? Kaya pala pagka binabautismo ng isang tao, pag inilubog siya sa tubig, yung kanyang kasalanan ay kasama ng inilubog. Sa kanyang pag-ahon sa tubig, ay panibagong buhay. Sabihin, lahat ng kasalanan niya ay inilubog na. At siya ay nalinisan na sa lahat ng kanyang kasalanan. Number 4 po. Si Jesus daw po ay umakyat sa langit, sa kalangitan. At umupo sa kanan ng Diyos. Sa Ephesians chapter 2 verse 6. So pagkapalig ng ating Panginoon, dahil siya ay nabuhay na maguli, siya ay nakaluklok sa kanan ng Diyos. So nagkaroon din po tayo ng posisyon. Kung paano daw po siya ay nabuhay na maguli, tayo daw po ay nabuhay sa panibagong pamumuhay. Okay po, number po yan sa letter number 3, letter A. Dito na po tayo sa public declaration. It is public declaration of a new faith. So kapag pala tayo ay nilubog sa tubig at ikaw ay iniyahon, yun po ay pagpapakita ng
na idinideklara mo na ang iyong sarili na isa ng bagong nilalang. In the old time, baptism showed that abandonment of the old beliefs. No? Lahat para kasama na rin po yung mga lumang pananampalataya, yung mga paniniwala natin na nakagisnan. Yeah. Lahat po, yung old self, yung paniniwala mong nakagisnan, kasama na po yan. Lahat po ng pinaniniwalaan mong nung ikaw ay nabubuhay, ay kasama na po yan. Panibagong buhay na po ang binigay ng Panginoon. Din sa letter C po, number 3 po tayo. Tama po. It is personal recognition of the death of the old self. So, ito na po yung no? Nung tayo ay inilubog sa ng binautismuhan, kasama na po yung ating sarili, yung lumang pagkatao. Yung lumang pagkatao po. Kasama na po yan. And then pag acknowledgement that you have a new life. So i-acknowledge mo daw yung nung ikaw ay inihahon, patapos mong ilubog sa tubig, ay nagkaroon ka ng new life. Panibagong buhay na po yan. Kaya nga po napakahalaga nitong water baptism. Hindi rin po ito basta ginagawa lang po. Ito po ay pinaliliwanag ng malinaw sa Biblia. So isa ka ng bagong nilalang, sabi ron. Dahil nagkaroon ka ng panibagong buhay. So sino daw po yung dapat bautismuhan? Sabi rito, ang tanong, sino po yung dapat babautismuhan? Siyempre lahat po ng mga mananampalataya. All who believe in the Lord Jesus Christ. Sa Acts chapter 2:41. Chapter 2 verse 41 and chapter 8 verse 13. Nakalagay po yan. Lahat po ng mananampalataya. Ibig sabihin, pag hindi po mananampalataya, hindi po pwede kasi hindi niya naman naiintindihan ito. Lahat lamang po ng sumasampalataya kay Jesus, sila daw po yung dapat bautismuhan. Okay, yun po yung number 4. Number 5 po, ito po. Preparation for the baptism. So, kailangan po ng all our deeds as a Christian need faith. Lahat daw po ng ating lahat ng tinatawag na Kristiyano ay kailangan manampalataya. Kailangan ng pananampalataya sapagkat itong ginagawa na to ay hindi po pang reliyon. Ito po ay ipinakita ng ating Panginoon. Kailangan daw po magkaroon tayo ng preparasyon sa water baptism. Mahalaga po kasi yun. Ito po yung dapat na paghahanda. Repentance must be done first before being baptized. Repentance is a change of heart, mind, and in action. So yun pala yung preparasyon na binabanggit dito. Magsisi. Unang-una daw po. At para daw mabago yung ating puso, ating kaisipan, at pati yung ating mga gawa. So yun po yung number 5. So number 6 na po tayo. Blessing brought by baptism. So may blessing po raw po ito. Itong sabi dyan. Baptism has a special role in the spiritual life. We are now living a new life that is pleasing to the Lord. When we leave our sins behind, there is now nothing that separates us from God. So ano yung blessing na nadala-dala ng bautismo ito? We belong to the body of Christ. Ikaw daw po ay kasama na. Yung tinatawag na tunay na iglesia. Ang iglesia po, hindi po yung templo po, no? Kapag ikaw ay nabautismuhan,
mapapasama ka na sa iglesia ng Diyos. Yung iglesia po yung tao, yung mga mananampalataya po. Yan, we belong to the body of Christ. Letter B po yung, it is a symbol that will remind us our standing with God, with ourselves, and with the world. O, nagpapaalala daw po ito ng ating katayuan sa harapan ng Diyos, ng ating sarili at sa mundo, no? Na tumatayo tayo sa harapan ng Diyos. Ito ay pagpapakita lamang po. Pinapaalam natin sa buong mundo na tayo ay para sa Diyos o kay Christ. We will be careful in dealing with others. So mag-iingat po tayo sa pakikitungo sa iba, no? Hindi raw po basta-basta po kasi yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay nabautismuhan, ibig sabihin niyan ay may panibagong buhay. Then ikaw ay kasama na. Kabilang ka na sa body of Christ. And then, mag-iingat po tayo dahil hindi po biro yung ating ugnayan sa ating Panginoon. Yan pong water baptism na yan ay napakahalaga po. Dapat po natin maintindihan sa mga hindi pa po nababautismo sa tubig. Minsan po, magsabi po kayo sa ating pastor kung kayo po ay hindi pa po nababautismuhan. Napakahalaga po niya, bautismo sa tubig. Meron naman po tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo. Iba naman po yun. Minsan kasi nauna yung babautismuhan sa Espiritu Santo, pero hindi ka pa nababautismuhan sa tubig, kailangan po yun. So yan po yung water baptism, mga kapatid. Yan po ay ipinakitang halimbawa ng ating Panginoon. Dapat natin sundan. At ipinaliwanag na ito'y panibagong buhay. So, kailangan mong magsisi at kapag ikaw ay binautismuhan at pag-ahon mo sa tubig, kasama ng inilubog yung ating mga kasalanan. Kaya pinaliwanag kanina rin yung inilibing, no? Nung tayo inilibing, kasama na po ron yung ating old self. So, nung ikaw ay iniahon sa tubig, ikaw ay panibagong nilalang. Ikaw ay panibagong hindi ka na yung lumang sister ganito o si brother na ganito. Isa ka ng bagong nilalang. At yun nga po mga kapatid, yan po yung pang-anim. Ulitin ka po, daanan po natin isa-isa lang, no? Bago natin, unang dinaanan natin po yung four spiritual law, no? Yung plano ng Diyos, tayo minahal ng Diyos. At tayo nagkasala at kailangan natin si Kristo, yung po yung natin pinag-usapan ng nakaraan. So sumunod po yung kapanganakan. Step by step po kasi, no? Kapanganakan spiritual, kailangan isilang daw po ang lahat. Yan yung pangatlo po, yung binigyan tayo ng kasiguruhan sa kaligtasan. Dahil ikaw ay isinilang na muli, ibinigyan ka ng kasiguruhan sa kaligtasan. And then, number 4 po yung Bible. Siyempre po, ang lahat po ng iniligtas ng Panginoon, dapat na inaalam yung Biblia. Opo, kasi mahirap naman pong ligtas ka, hindi mo nga alam kung ano yung salita Biblia, no? Hindi mo nga alam yung mga salita. Hindi mo alam yung mga pinangahawa, yung mga pangako ng Diyos. And then yung number 5 po, yung importance of the church. Kailangan mong mapabilang. Kasi body of Christ, dapat meron kang dinadaluhan. Ano ang purpose? Para doon lumago. Mapakain ka, maalagaan ka, maturuan ka. Yun po yung purpose ng pagdalo sa mga simbahan. Then ito na nga po yung pang-anim. Kailangan po natin mabautismo sa tubig upang katulad ng isang taong nilinis mula dun sa karumihan. Ikaw binautismuhan, nilubog ka, kasama na po yung iyong lumang pagkatao, lahat ng kasalanan na inilubog na. Nung ikaw ay iniahon sa tubig, ito po yung water baptism, isa ka ng bagong nilalang, bagong pag-asa, bagong buhay. Yan po yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Nagkaroon ka ng panibagong buhay,
panibagong pag-asa. At yun nga po, pahalagahan natin yung ating bagong ugnayan sa ating Panginoon. Dahil inalis na yung mga luma, pinalitan na ng mga bago. Yan po yung naidudulot ng water baptism. Amen po, mga kapatid. Amen po. Tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Tunay nga po na ang yung kailangan po namin mabautismo sa tubig. Upang sa ganun, Lord, ay makita po namin yung kung paano mo ito naranasan. Kung paano na kami malilinisan at ilubog na yung aming lumang pagkatao. At magkaroon kami ng panibago, Panginoon. Yung panibago naming buhay na ipinagkaloob mo sa amin nung kami po ay mababautismo sa tubig. Tuloy, Panginoon, na kami ay turuan mo ng iyong mga salita. Ito po ay nakakatulong po sa aming buhay Kristiyano. At dalangin po namin, Panginoon. Mga po, Lord, ay patuloy mo po kami bigyan ng kaalaman sa iyong mga salita. Hindi lamang po sa mga bagay na ito, lalong-lalo na, Panginoon, kung may kaugnayan sa kung paano kami mamumuhay, kung paano kami lalakad bilang mga may relasyon sa iyo, bagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin, kung paano po kami mamumuhay bilang isang bagong nilalang na nilinis mo at pinagkalooban mo ng panibagong buhay at binigyan ng pag-asa. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na minsan pa na patuloy na kami ay iyong turuan at paalalahanan sa mga bagay na ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.